Okay, so for rotator cuffs, injuries, dalawa yan. Una, si tendinopathy. Tapos, si tear. Mag-start muna tayo sa tendinopathy. So, okay. First things first, for rotator cuffs injuries, lagi mo tandaan, it's a spectrum of this, of diseases. Like, marami siya. Pwede siya maging compression, pwede siya maging simple na natamaan lang, or trauma, ganun. So, marami siyang diseases that involves around the sits muscles. So, ano yung sits muscles? Ito yung supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. Basta anything na nag-rotate. Okay? Okay, let's go sa tendinopathy. So, sa tendinopathy, madali ang tandaan yan. So, based sa mga discussion natin earlier, ano siya? Pare-pareho lang naman yan sa tendinopathy. Nagkakaroon ng tenderness, nagkakaroon ng inflammation within the rotator cuff. Yan lang naman kailangan mo tandaan dun. Tapos, may iba siyang name known as impingement syndrome. So, ito yung other name niya, impingement syndrome. Tapos, may ginagamitan siyang test known as the Near/Hawkins. Tandaan nyo, Stranger Things yung Hawkins. Hawkins-Kennedy test. So, ano mga to? So, punta tayo sa Near classifications. Kasi madali lang rin naman tandaan ang Near classifications. Near pangalan yan, para hindi kayo malito. So, ano meron sa Near classifications? Near classifications, meron siyang 1, 2, and 3. IFP, ang ano niya. So, like, ang palatandaan ko, if, tapos letter P. If P, ganun. So, inflammation, and edema on the rotator cuff. Tapos, yung F is fibrosis or N pala. And pangalan nun? Tendonitis din. Tendonitis naman on rotator cuff. Tapos yung P is partial or complete dislocation. Tear of rotator cuff. Yun lang kailangan nyo tandaan sa near. Tapos, meron tayong a couple of signs I have to remember. Yung sa yung sa percentage ng arch, yung paano sasakit yung kamay mo or yung rotator cuff mo. Parang, yung percentage yun, 60 to 120%. Okay. For the anterior lateral and acromial pain, meron siyang painful arch. Tapos, that is around 60 to hindi pala percent, 120 degrees. Pag umabot na dyan, tas masakit, big sabihin meron na siya. Okay? Tapos yun, difficulty in reaching and grooming. Siyempre, gagawin nyo, abduction yan. So, malamang, sasakit yun sa abduction. Tapos, ano pa kailangan tandaan dito? Ayun, sa management. Sige, punta tayo sa management. Ito, actually, tandaan nyo, si management niya, di ba majority gumagamit lang ng corticosteroids at saka physical therapy, tapos pag malala na, isa-surgery nila. Ito, meron siyang tinatawag na first line of defense. Non-operative first line yun. Non-operative first line. So, pag sabi natin yung non-operative first line, hindi pa siya inaano ng mga physical therapy or ganun. So, pero pwede ng therapy kasi may cryotherapy to. But anyway, ang ginagamit dito, NSAIDs. So, anong NSAIDs? Non-steroid anti-inflammatory. Ano to? Anong D? NSAIDs, wait lang. Drugs pala, sorry. Iniisip ko hindi. So, non-steroids, anti-inflammatory drugs. So, yun ang NSAID. So, basically, they're anti-inflammatory na hindi siya drugs. So, yun, syempre, this can help sa mag-relieve sa pain and stuff. Tapos yun, cryotherapy, pampalamig, para hindi siya masakit. Tapos yun yung
Tapos yung next line naman, gumagamit rin sila ng corticosteroids. Lahat sila actually gumagamit ng corticosteroids for inflammation din to. Siguro mas effective to kasi mas malala na to Tapos yun, kapag malala na siya, surgery. Okay, yun lang naman. Yun yung for tendinopathy ha. Di pa tayo tapos. Meron pa tayong sa tear na mismo. So, rotator cuff tear. Ano meron naman sa rotator cuff tear? Yun, sa etiology niya. Meron siyang 2 possible causes. It's either mabilisan or matagalan. So, si matagalan, degenerative siya. Degenerative. Tapos mabilisan, traumatic. So, yun. Si degenerative, ang pwede, repetitive use of outreach, diba? Overhead use ang kamay mo. Basta, pauli-ulit ng pagkakaganon. Ganun. Tapos, for traumatic, fush. Lagi si fush dyan, actually. Ang dami ni fush. Falling off outstretched hand. Yun ang fush. So yun, pwede rin naman si dislocation. Basta alam mo na yung traumatic yan. Tapos, meron tayong tinatawag na ito yung nasa box classifications of types. Ayan. Classification of types of rotator cuff tear. Tapos may ano rin ako dyan. PAC, diba? FAC? RPAC. R ba? Hindi. Si PFAC. Ayan, PFAC-D. Ano ba magandang ano dyan? Per FAC. Puta. FAC. Yan. Peace for puta. Yun lang pala tandaan ko. Anyway, pero madali lang siya tandaan actually. Kasi ito, partial and full, yung PF. So, yung partial and full, thickness tears. So, partial, malamang, partial lang siya. Ito, full, natanggal na yung tear. Nagkaroon siya ng tear mismo. Ito, madali lang to. AC. Acute and chronic. Siyempre, chronic, matagalan. Acute, agad-agad. Tapos ito na yung kanina, si, traumatic, tapos degenerative. Okay, yun lang. Tapos for signs, meron siyang isang sign that you have to remember, which is si horn to. Nalala ko horn yun Ayun, horn blower. Horn blower sign, para ma-check. Parang check to, if meron ba. Tapos meron siyang sakit sa pain, ganun. Sakit sa pain, tangina. Basta pain, may pain siya. Tapos, for management, syempre, tear na to So, for sure, pwede siya, Wait lang. Ano ba nakalagay dito? Progressive rehab focusing on protecting the cuff and restoring mobility. So may rehab din siya. Ay, sorry. Tapos, surgical and SEDS din siya. Pero hindi siya ginagamit din ng, corticosteroids. Oo nga. Meron din. This is kinda ironic. Tignan niyo to. Meron siyang, non-steroids. Tapos, ginagamit din lang siya ng corticosteroids. Anyway, yun lang. Next natin si, GH. Si glenohumeral instability. Ito. Yun na yung shoulder mismo. Anyway, next video na yun.